sasabihin nyo, naku, hindi ko kayang gawin yung ganyang bulaklak. Kaya nyo yan, basta mag-practice lang kayo. Yun lang talaga yung makakasagot dyan. Practice, practice, practice. And never stop learning. Welcome to Out of the Oven, where Filipino entrepreneurs share their journey. I'm Grace Parazo, founder of the Bailey Academy. You'll hear from our students, instructors, and inspiring guests to help you grow, not just in business, but in real life. Because if they can do it, so can you. So, Ali, Hi, nice to Ma'am see you Grace. here. Thank you for coming over. Thank you for having me again. Welcome Suki sa na ako. ating podcast. Yeah, suking-suki ka na, no? Pero hindi kami magsasawa na kakakausap Ay, sa'yo. salamat po. Salamat po marami. Yeah, kamusta ka na, Ali? It's been a while. No? Okay naman po. So far, okay po yung orders ng cakes ngayon. Oo. Nagugulat din ako. Dumarating na lang siyang pusa. Kahit minsan hindi ako nagpo-post, biglang may mag-inquire. O, diba? Kahit hindi pa yung mga repeat orders pa yan, merong ibang bigla na mag-inquire. O, diba? Ayun. Partida pa yan, hindi pa nagpo-post. So, thank you. Okay, yan. Pag-usapan nga natin yan. Ano ba yung kabisnesan mo? Ito, yung salted caramel cake. Alice salted caramel cake. Siyempre, Ganda, no? Grabe. ito yung pinakaunang class ko sa The Bailey Week Academy. Yeah. Nice. So, ito yung pinagkakaabalahan mo ngayon na Yes. gumawa ng salted caramel Yes. cakes. Wow. So, bago itong salted caramel cake na to, what was your life back then ba? Dati ka na bang mahilig talaga mag-bake? No, actually, hindi. Taga-kain lang ako noon nung Taga-kain lang. kahit nung bata ako, talagang taga-kain lang ako noon. Yung mom ko, yung nagbe-bake before. But that was before when I was still really very young pa. Parang baby pa yata ako. Siguro hanggang toddler years, Oo. nagbe-bake siya ng cake. Gumagawa siya ng wedding cake before. We used to have a bakery kasi. Oo, doon talaga? kami lumaki, yung Oo. Roselia's Bakery. Oo. It's one of the well-known bakery sa amin sa Santa Maria, Bulacan. Sa Bulacan. Oo. Wow. So, Parang may pinakita ka sa akin dati na meron kang picture Oo. na baby ka. yes, tapos may cake sa yung background. background is yung wedding cake na gawa ng mom ko noon. Oo. I think it was a two-tier cake yata yun. Oo. Two-tier cake or I'm not sure, or three-tier. Ganun. Talaga. Pero yung mom mo ba yung nagturo sa'yo na mag-bake? Hindi rin. Hindi rin. Tumitikim lang din ako noon. Natatandaan ko noon, I would Oo. climb up sa chair, tapos yung kanyang stand mixer, pag boiled, basta yung kulay puti na boiled Boiled icing nga tayo. Yeah. Basta, lalo na pag meron ng food color, naku, titikim ako ron. Tapos yun, gustong-gusto ko siya, ang sarap. So, taga-tikim ka lang. Taga-tikim lang talaga. Hindi ka na curious na nagpaturo sa mom mo na, Hindi. turuan mo naman ako. Hindi. Hindi. Tapos tambay lang din ako nun sa panaderia namin. Doon sa mismong basahan Oo. ng bakery namin sa likod. Talagang literal na tambay ako doon. Yung nangungulit ako sa mga panadero. Gawa mo naman ako ng korteng palaka, korteng kung ano yung maisipan kong na korte. Oo. Yun. Tapos, Taga-abang ka lang ng ng mga lalabas dun sa tinapay. pugon. Yung pugon namin nun, yung bato. Oo. Tapos, kahoy, yung may bawakan yata yun. Yung tawag. Yung mangroves ba tawag doon? Basta yun yung dati, panggatong sa pugon. Yun yung Yes. ginagamit dati. Talagang old school na. So yun talaga yung business ng family, ng parents. Ng parents ng ko, parents yes. mo. Roselia's Bakery. And then, after that, nagtayo din sila ng restaurant beside the bakery. It's I think it was Roselia's Burger
and Restaurant. Yun yata yung name nun. Yun. Oo. So, ilang kayo magkakapatid? 5 kami lahat. Ah, I have 3 brothers and then my sister and then me. okay. So ako yung youngest. So, meron ba sa inyo yung nag-take over nung business na yun or wala? Siguro masasabi ko yung sister ko, siya kasi yung talagang nakamana nung pagluluto ng mom and dad ko. So ngayon, siya yung, she has a catering business together with her best friend. Siya yung parang cook. Siya yung chef, yung she takes care of the menu for the Okay. catering Pero yung to continue yung Roselia's Bakery, and and the restaurant. oo, I think wala yata wala na. pursue sa So, amin, she magkakapatid. created her own Yes. na catering Yes. business. Okay. So, doon ka ba na-inspire? Saan nanggaling yung kagustuhan mo na mag-bake? Siguro nung dumating si Luca. Oo. Kasi before I went to baking, I used to work at Alta Productions Group for I think 10 years. Nagsimula akong production assistant and then became a video editor. And then after Alta, I went to cruise ship. Nag-cruise ship ka pa. Nagbarko din ako. Oo. So, ibang buhay din doon. Though, same pa rin yung line of work ko. Production pa Sa rin. production pa rin. Broadcast technician ako doon. For 10 years din. So, nakapag-travel ako around the world. So, this is Almost, before yes. Luca pa, Yes, no? before Luca. And Okay. then, so after that, nung dumating si Luca, I also have to take care of my dad. Kasi nagkasakit na rin siya noon. So, And nag-stop then, ka nung Nag-stop sa ako ng cruise work. ship. Oo. Okay. So, everything stopped. And then, browse ako sa Facebook kung anong pwedeng gawin. And then, I bump into, I think, Chef Bam Soliman. Yung post ba niya? Yung sa post niya. I don't know why I became interested with actually, I first became interested sa buttercream flower piping. Yun yung unang takaw tingin sa akin sa mga napapanood ko sa videos noon. Tapos at first akala ko madali lang. So, tapos yun, nagkaroon ng class si Chef Bam face to face. So I attended her class. It was the palette knife buttercream floral something. So, nung tinuturo na niya paano maghawak ng piping bag. Tapos yung dapat pala may coordination yung kaliwa at kanang kamay mo. Yeah. So akala ko madali lang. Ang hirap pala. Ang hirap pala sa umpisang magbuo ng isang bulaklak. Oo. So parang Pinagsisihan mo ba? medyo, sabi ko, tama ba tong pinasok ko? Talagang kinustyo ko yung, Life decisions mo. tama ba to? Akala ko madali lang. Pag kasi sa video, mapapanood mo, parang dali. Oo. Parang ganun-ganun lang Oo. sila. Okay na, flower Pero pag na. ikaw di na ba? pala, Oo. hindi mo kang bulaklak yung una kong gawa eh. Hindi siya mukhang rose. Mukha siyang cabbage yata. Parang repolyo yata yung mga una kong gawa. After that, na-promote din ni Chef Bam noon yung na meron siyang online class, yung salted caramel cake sa Bailiwick Academy. Kung gustong mag-enroll. So after yung face-to-face class na yan, so nagtatry ako sa bahay. Parang nawawalan ba ako ng gana? Kasi nga, ang pangit eh. So, Okay. So, it took you how many months? well, I have to enroll again to another class. This time, kasi it was pandemic na talaga, lockdown na. Nakita ko si Chef kay Laidion Gutierrez. So, nagsuzoom class siya nun, live. So, nang
buttercream, ano rin, floral piping. Mm-mm. So, from there, doon na ako talagang inuulit ko yung video, sinasabayan ko, Mhm. tapos hahanap ako sa YouTube ng pwede ko ring sabayan, Mm-mm. sinasabayan ko. Wala pa yung caramel cake nun Oo. Ano pa lang to, puro floral piping pa lang. And then, December came, nakita ko nagkaroon ng sale sa The Bailiwick Academy. 20% yata nun o 30%. Mhm. So, ayun, nag-purchase ako. My very first class purchase on the Bailiwick Academy is eto na yung salted caramel cake. And then, umorder yung pamangking ko. Mhm. Tapos, nagustuhan naman. Tapos, sabi ko sa mga kapatid ko, uy, i-alok niyo naman sa mga kaibigan niyo. Mm-mm. Tapos yun, nag-order naman yung friends nila. Hindi ko pa natitikman yung cake nun Oh, talaga? Oo, Tas, hindi pa. nabenta mo na siya? Oh, nabenta ko na siya. Okay. Tapos hindi ko pa siya, siguro titikman ko na yung caramel. Pero Oo. as a whole cake, Oo. hindi ko pa siya natitikman talaga. Grabe. Oo. So, Ang lakas naman ng loob mo, no, na binenta mo na siya agad, di ba? Di mo pa natitikman. oo. Tapos, alam ko, pinost ko pa yun sa Bailiwick Academy, yung pinakaunang-unang gawa kong Oo. caramel cake. Mm-mm. Tapos, yung nag-birthday yung kuya ko nung January, Mm-mm. gumawa ko, kasi every Sunday is a family day for us. Tapos birthday niya. So, gumawa ko ng cake for us. So, para matikman naming lahat. Yeah. Mm-mm. Wala pong 5 minutes, ubos yung cake. Ubus na agad. Mm-mm. So, yun ba yung ginawa mo na yun yung unang benta mo? Or meron pang, iba? Yun na. Yun na yun. Oo. Yun yung unang benta. Yes. So, nag-enroll ka sa The Bailiwick Academy, tapos ginawa mo, hindi mo pa tinitikman. Oo. Okay, benta na. Yes. Totoo. Grabe. Okay. Walang tikim-tikim. Benta kagad. So, masasabi mo bang, yung Bailiwick yung nag-push sa'yo na Yes. magbenta? Na I think ibenta so, siya? yes. Oh, tsaka yung kasi nasarapan sila di why not, 'di ba? Mm-mm. Di Ay, go. Benta. Parang pwede, Oo, no? oo. Oo. So, bakit naman, salted caramel cake yung napili mo? Yung buttercream flour talaga ako unang na-inlove. Oo. And then, Dun sa flour na yun. nagkataon din, I love caramel cakes. I used to buy caramel cakes sa Costa Brava, tsaka sa Estrels. Mm-mm. Yun yung pamantayan ko ng caramel cakes. Oh. So, Okay. tapos nung natikman ko nga yung eto, Mhm. so, pwede. Yun. Mm. Eto Tapos, na. This is it. yung mga feedback din nung mga bumibili, Mm-mm. nakakatikim, uy, parang Estrels. Ah. Oo. Diba? Uy, pwede nang hindi pumunta sa Estrels. Pwede ng panlaban. Oo. Diba? Yun yung mga feedback nila. Oo. So, what made you decide na magkaroon na lang ng food business? Kasi dati nasa cruise ship ka di ba? Okay ka naman doon. Tapos then came Lucas, sinabi mo kanina. Pero, pwede naman bumalik ka, di ba, sa cruise ship. Bakit nag-food business ka na lang? Eto kasi yung pwedeng hawak ko yung oras ko. Hindi kailangan araw-araw na andun ako sa isang physical store na tapos eto by order pwede kang tumanggap kung ano lang yung kaya mong gawin. Mhm. At the same time, parang naging hobby ko na rin siya. Tapos, very fulfilling kapag every time na makakatapos ako ng isang cake, tapos titignan ko siya. Parang, wow, gawa ko ba to? Parang, Andun yung sense of fulfillment. oo. Tapos makita mo pa yung reaction ng mga titikim. O tapos, yun, napapasaya ko pa yung yung mga nakakakain. Mm-mm. Nasasarapan sila. Oo. Kasi ako, ayoko nung yung maganda lang. Yeah. Gusto ko rin yung masarap din. Yung talagang uubusin. Hindi yung isang slice na, okay Oo. na. So, validation na yung naubos. Wala pang 5 minutes na ubos. Yes. Yun na yun. Okay, sige, this is it. Ito na, bibenta ko. Yes.
So, yun. So, you have to take care of Luca and also your dad. No? Tama. Nagkaroon siya ng CKD, yung Mm-mm. kidney disease. So, Mm-mm. he has to go through dialysis Mhm. for 6 years. For 6 years. Yes. So, medyo matagal-tagal rin pala yun na, Mm. na battle niya, no? Yes. Hey, if you're feeling inspired by this episode and you're thinking, maybe I can do this too, I've got something for you. We have free baking and cooking classes waiting for you right now at the Bailiwick Academy. They're a great way to get started, explore, and build your skills. And the best part? When you sign up, we'll give you a 500 peso bonus voucher you can use on any of our paid online classes. So if you're ready to take that next step, just click the link below, create your free account, and start learning today. Hope to see you inside. Now let's go back to the video. So it started lang as a hobby Yes. talaga. Oo, hobby lang. So parang habang nandito ka, so kasi you have your own you have your family business din, Yes, 'di ba? That oo. you need to take care of. Yes. And then itong pagbe-bake since gusto mo lang yung salted caramel, then hobby lang. And then Pero tapos at the nandyan same pa rin time. sa ko, sana magkaroon ako ng maliit na cafe Mm-mm. na meron akong breads, cakes, Yeah. coffee. Mm-mm. Simple lang. So yan Nang yung hindi mga, ako uupa. Pwede ba yan yung yun? mga susunod na aabangan natin kay Pwede ba Ali. yun? Hindi ako uupa. Ang mahal ng upa eh. Oo, pero nasimula mo na nakakatuwa na you're just doing all of these from home. Yes. 'Di ba? Tapos proud na rin ako dahil nakapaglagay na rin ako ng signage Yes. sa labas ng bahay namin. Oo. So, every time merong pipick up ng cake, makikita nila, Alice. Oh, eto pala yung Ito pala yung Alice. Bakit Oo. nga ba Alice salted caramel cakes? Yung Ali kasi, it's my nickname. My mom Mhm. gave it to me as my nickname. My full name is Rosalie Reyes. So, I think kinuha ng mami ko dun sa dulo ng Oo. Rosalie Ali. Tapos, siya rin nung nag-spelling nun eh. Hindi ko alam kung bakit AHLEE. Yun ang hindi ko na talaga alam. Siguro I have to ask her now. Oo. Bakit nga ba AHLEE? Pero maganda Tanungin naman. natin kay mami. tanong ko mamaya pag uwi ko. Sige. So, happy ka naman doon sa outcome ng yung flow ng mga orders mo ngayon. Yes, kasi talagang kusa na lang siyang dumarating ngayon yung orders. Mm-mm. Kahit minsan hindi ako nagpo-post, Mm-mm. andito yung mga repeat clients ko, tapos meron ding bagong nag-i-inquire. Mhm. Tapos lalo na nung na-promote mo ako Mm. through Philippine Daily Inquirer kay Chef Reggie Aspiras. Nako, Yes. sobrang thank you, Chef Reggie. Alam nyo ba na after pong na-feature yon, ang dami kong inquiries outside Bulacan. Wow. Mm-mm. Actually, I Galing. had, after that feature, I had 2 bookings. One from, I think, the one is from San Juan. Mhm. She just pick it up from Trinoma sa Landmark. And then, one is, she ordered it for her, I think, for her former teacher na taga Malolos, Bulacan. And she ordered 2-tiered, Okay. caramel cake. Wow. Tapos, O, diba? ayun, I personally delivered it. Buti na lang nung time na yon na message kita, available ka. 'Di ba? Ay, grabe Parang yun. naalala ko. Sige, kwento mo nga sa kanila nung time na yon. Yung time na yun, it was a Sunday. Sunday is always a family day for us. And then, at that time, reunion din namin magpipinsan kasi meron kaming balikbayan na umuwi. Pwede ko bang i-shout out si pinsan ko na nasa California, si Ayan Jose. Hi! Yun, umuwi siya. Tapos, so, yung mga ibang pinsan ko, nakita-kita kami sa amin, sa bukid. So, syempre, may konting, inuman, ganyan. Tapos, nung mga 8, gabi na, tsaka lang ako nag-check ng message. May message pala si Ma'am Grace. Yan. Hi, Ali.
pwede ka bang gumawa ng cake for Chef Reggie Aspiras bukas? Sabi ko, yes, ma'am. Pero ma'am, pwede po hapon na. Lasing-lasing Kasi- ka pa nun. Hindi ko na kaya talagang gumawa ng cake nung gabi na yun. Tumatanggap naman ako talaga ng talagang ng rush rush. order. Pero Oo. yung gabi na yun, hindi ko, baka kung ano malagay ko. Kilala ko yung Chef Reggie Aspiras kasi Oo. nagbabasa po ako ng Philippine Daily Inquirer. So, hindi ko pwedeng palampasin to. Oo. Diba? Correct. Chef Reggie Aspiras, Mm-mm. So, titikman yung umuo cake. ka lang. Oo, kaya ko yan. Kahit na lasing lang. Yes, ma'am, Grace. Oo. Kahit wala akong ingredients, bibiling ko pa bukas ng umaga. Oo. Yes, go. Chef diba? Reggie Aspiras yan. Oo. Diba? Correct. Yan. And thank you for saying yes. And yun yung, that's what I love about Ali rin, no? Na, yes lang siya ng, Ay, yung yes din. Pinakauna is with the Rappler. Oo, yung sa Rappler. Yun, medyo kabado pa ako no, nung, Mm-mm. kinukumbinsa ko ni Ma'am Grace, sige na, kaya mo yan. Sige. Go. Sige lang, di ba? Kay Ma'am Mitch naman yun. Mitch Avendano. Is that right? Yun. Aventahado. Avendano. Yun. Oo, Sa yeah. Kitchen 143. Oo. Kaya naman na nakaka-happy na nag-yes siya kasi ito lang rin naman yung gusto namin mangyari. Kaya meron din kaming podcast na ganito dahil gusto ko yung lumawak pa yung reach ninyo ng mga students namin. So parang support lang rin namin doon sa inyo sa mga students Thank para mas you. marami pang makakilala sa Kaya inyo. ito, yung nag-message naman kayo sa akin. Yes, ma'am. Yun, diba? Nakailang appearance na si Ali dito sa Sana sa huwag kayong The Building magsawa sa Academy. And it will also serve as a practice, 'di ba, sa inyo. Kasi Yes. parang nakikita ko rin yung sarili ko dun sa inyo na dati wala naman yung nagtitiwala sa akin, 'di ba? Parang sino ba naman ako na ganito. I feel so kawawa back then. Pero somebody trusted me and then ayun, practice na ng practice kasi kailangan mo ng constant practice lang rin talaga. And malay mo, 'di ba? May makapanood nitong episode natin at mag-book na ng marami sa inyo, 'di ba? Not just for Ali, but for sana. our other students For din. everybody. Yes, for everybody. Ano ba yung biggest challenge na na-experience mo when you're doing this business? Siguro yung sarili ko rin. Yun yung biggest obstacle mo sa Oo. sarili mo. Yung sarili ko rin. Kasi minsan parang wala ako sa mood mag-post, mag-push. Mhm. Pero once naman meron dumating na order, yun, kinaganahan na naman ako. Mhm. Ewan ko, maybe because of my age, I don't know. Pero, yun, I just have to constantly remind myself, kaya mo yan, Yeah. push mo yan. Mm-mm. So, dumarating rin talaga yung times na gano'n ng mga katam moments natin, di ba? Pero, hindi naman pwedeng magstay lang doon sa period na yon. So, kailangan push pa rin talaga natin yung sarili natin. Yes. Yan, kaya rin naman nandito kami sa Bailey Week para taga-push sa inyo. Pusher kami dito, guys. Ako, ang galing-galing ni Ma'am Grace. Yeah. Kaya sobrang thankful ako kasi, ayan, nakasupport talaga si Ma'am Grace tsaka yung Bailey Academy team. Sa mga ginagawa namin. Yes. Tsaka kung ano naman yung needs ninyo, di ba? Yan, nandyan lang naman kami to support you guys. Eto, kanina ko pa tinitignan tong cake na to eh. Kakainin ba natin yan? Basta yan, for you yan, Ma'am Grace. Ayan, Game? game na. Habang naghihiwa ka dyan, ikaw na, kasi nahihiya akong hiwain. Maghiwa. Laging ready to si Ali. So, pag, meron siyang dalang, platito, and also yung, Kasi alam ko na yan eh. I'm sure baka walang gamit dito. di ba? Ayan, habang naghihiwa ka dyan, i-prepare ko yung ating icebreaker. At na naman, yung ating mahiwagang icebreaker card. Uy. So, kung yung iba, meron silang fast talk. Ako, meron akong icebreaker dito. Ayan.
Ma'am Grace. Ayan, thank you so much. Enjoy. Ang ganda nung cake niya, oh, di ba? Fluffiest chiffon Yes. ever. Di ba? Ang cute naman ng spoon mo, Heart. Korean effect, kahit hindi ako Korean novela. Ang cute ng spoon. Parang sa stirrer lang rin siya, no? Pero, Mm. grabe. Ang sarap. Thank you sa mo sa Minsan gift lang ako mo. makakain ng cake ko. Minsan ka lang makakain ng cake mo. Baka din yung mga kasi nga, kapag nag-bake ka, isang buo na to. Yun na yun. So, at saka wala nga siyang trimmings. Mm. Kasi pag binake mo siya, flat lang siya. Kung may wala siyang trimmings lang, yung yung naiiwan lang sa Tapan. pan. Mm. Siluka pa kumakain nun. Yung mga dumidikit-dikit. Siluka yun. Scrape niya yun. Siya yung tagakain nun. Tapos kung merong natirang konting caramel, Nakain niya. yes, nakaabang yun. Grabe. Ilang beses ko nang na-try itong caramel ni Ali. Hindi pa rin siya nakakasawa talaga. Thank you. Hindi siya sobrang tamis. Kasi yung iba nga nakakangilo na sa tamis. Diba? Ito, tamang-tama lang. Grabe. Pati yung buttercream, nakakain mo on its own. Parang, normally sa ibang cakes, tinitira ko. Habang Sarap. kumakain tayo dito, sarap talaga, guys. Sorry, inggitin namin kayo. Kain kayo. Yung kasama namin dito, behind the camera, hindi na lang tumitingin. Mamaya meron ka. Wait lang. Kami muna kakain. Okay. So, ito, pili ka ng categories dito. So, meron ditong life, random, deep experiences, if you could, and would you rather. So, yan, may mga kulay-kulay yan, color-coded. Okay. So, pili ka lang dyan ng kulay. Blue. Color blue. Blue. Ito. Pili ka. Okay. Sige. Pwede ko na tignan? Sige, tingnan mo na. Oh my God. What's the best advice you've ever received? Palagi ka lang mapagkumbaba. Huwag mong kakalimutan yung kung saan ka nagsimula. Stay on the ground. Yun. Yun ba yung advice sa'yo or advice mo rin sa sarili mo? And also the viewers. Halo-halo na. Yun, advice sa akin, stay on the ground. Advice ko sa inyo, once in a while, go back to your videos. Kasi at one point, merong kang makakalimutan na step eh. So, always revisit lang para yung quality ng products nyo andun pa rin, maganda pa rin, hindi nawawala. Ano naman yung advice mo para doon sa mga taong gusto pa lang magsimula? Kasi nagsimula ako ito lang talaga yung product ko, yung caramel cake. Talagang pinagtuunan ko siya ng panahon, talagang pinag-aralan ko siya, practice. Practice talaga. Kung sasabihin nyo, kung hindi ko kayang gawin yung ganyang bulaklak, kaya nyo yan, basta mag-practice lang kayo. Yun lang talaga yung makakasagot dyan. Practice, practice, practice. And never stop learning. Take classes kasi makakatulong yun para ma-hone yung skills nyo sa kung anong product yung gusto nyong ibenta. Yun. Start at yung one best product muna. Wag sabay-sabay for me. Kasi, parang mas mahirap mo pagsabay-sabayin lahat. Parang nakakalito for me. So, I think, yun, one product at a time. Tapos kapag na perfect mo na, and then you can now introduce another product. Yeah, so aside sa salted caramel cake, ano pa yung ibang products mo?
Now we have, yung bago kong ini-introduce is yung cinnamon bread and cinnamon raisin bread. Why cinnamon bread and cinnamon raisin bread? For me, personally, hindi ako mahilig sa raisins sa bread. Kaya, yun yung una kong ginawa, yung cinnamon bread. Which, okay naman. I'm getting good reviews. And then, my brother naman requested na gusto niya merong raisin. So, meron na rin akong in-offer na with raisins. Yun na yung raisin bread. Yun. Oh, okay. Kaya pala nagkaroon din ng ganon. Yes. Okay, yan maraming salamat, Ali. Invite mo naman yung ating mga viewers to visit you, what's the best way to contact you? Thank you once again, Ma'am Grace, for inviting me. Sana po wag kayong magsawa and sana meron po kayong nakuha dito sa kwentuhan namin ni Ma'am Grace. Please like and follow my page at Facebook, Alice Salted Caramel Cake and Pastries, and on Instagram, Alice. I hope to hear from you. I hope you order soon. We're located at Santa Maria, Bulacan. So, baka yung mapapadaan ng norte dyan, na dumadaan sa NLEX, I can meet you up dun sa Philippine Arena. We can meet up there to pick up your cakes and yun. I think that's the best way para sa mga taga Manila. Ayan. Thank you so much, Ali. And yan, ubusin pa natin tong cake na to. Siguro titirhan ko na lang si Nico and Yes. sila Marco ng tig-isang slice. Tsaka si Nicole. O, si Nicole pa pala. Nakalimutan ko na yung isa kong anak. Ayan. Thank you, Ali, for being here in our podcast. And maraming salamat sa mga viewers natin na nanonood ngayon. And we'll see you on the next episode. Bye. Bye! Hi, I'm Ali Reyes, owner of Alice Salted Caramel Cakes and Pastries. We're from Santa Maria, Bulacan. We specialize in creating beautifully customized caramel cakes for those who want to give their loved ones a truly memorable and unique gift. Our cakes take the guesswork out of gift giving, saving you time and ensuring your gesture is heartfelt and unforgettable. With every bite, we help you express your love and appreciation, turning special moments into lasting memories through our signature salted caramel cakes. That's it for today's episode of Out of the Oven. I hope you found inspiration in our guest story and pick up something you can apply to your own food journey. At the Bailiwick Academy, we believe that passion, when nurtured, can become a source of confidence, income, and freedom. And if our guests did it, you can too. If you enjoyed this episode, don't forget to follow us on Spotify and leave a rating. Subscribe on YouTube, give it a thumbs up, and hit that bell. Follow us on Facebook for behind the scenes and bonus content. And if you're ready to start your own journey in the kitchen, visit www.thebailiwickacademy.com and explore our wide range of online classes. Until next time, keep baking, keep believing, and remember, great things happen when you step out of the oven.